Ako po, lubos na nagpapasalamat po sa inyo lahat, lalong-lalo na kay Sister Tunang po sa pag-invite niya po sa akin dito. Hindi ko po talaga alam na anniversary nyo. Happy 29th anniversary po sa inyong lahat. Ayan, ako po'y natutuwa talaga. Dahil first time ko pong pumasok sa ganitong church. Kasi kaninang nagpe-pray, nagpe-pray si pastor, nangingilabot ako dahil first time kong parang yung naluluha ako na hindi bumabagsak yung luha pero sa dibdib, sa puso. Kaya ako nagpapasalamat sa ating mabuting Diyos na hindi tayo pinababayaan. Dahil dito sa posisyon ko ngayon sa barangay na nakakasakop dito sa ating church, ay hindi ko iniisip na mananalo ko dahil alam ko maraming haters. Sabi nga ni Pastor, haters, bashers, napakarami. Pero nandyan yung mga kaibigan, yung mga kapatid, kamag-anak na kaya mo yan, lumabang ka. At dumating nung panahon na the day of election, talagang hindi ako mapakali. Pinuntahan ko lahat ng dapat puntahan. Meron nakapagsabing, magtiwala ka sa sarili mo, lalong-lalo na sa Panginoong Diyos. Sabi niya. At nung lumabas na ang resulta, ay parang naiyak-iyak pa ako tuloy. Ang resulta, ay kasama ako sa 7 nanalo. Salamat sa Diyos. Tapos, ang sabi sa akin, kaya ka siguro ipinanalo, kahit marami kang basher at hater, dahil ikaw ang kailangan ng ating barangay para tumahimik ng kahit konti lang o magawa ng paraan ang mga problema dating hindi nasusolusyonan. Ayun. Salamat sa Diyos at natulungan niya ako. Dati po kasi nagsasalita ako, wala. Nakakalimutan ko lagi pangalan ng Panginoon Diyos eh. Siguro po ngayon, every time na magsasalita ako or magsesesyon kami, ayan, laging mabuti ang Diyos dahil hindi niya tayo pinababayaan. Lalong-lalo na ako, may mga time or panahon na talagang bumagsak po lahat. Dahil alam ko talagang wala na eh. Hindi ko pa iisipin na magiging kusyal pa ako, ganyan. Pero talagang mabuti ang Panginoon dahil inangat na naman niya ako sa pamamagitan ng aking anak. Medyo umangat po ng konti na dating nasa lupa, eh ngayon nasa na tayo, nasa papag na dahil pagka nasa kama eh, medyo mahal po yun. Kaya po ako, maraming salamat po at na-invite po ako dito. Kahit hindi po si Sister Tunang at naiya pa nga po ako kanina eh, kasi sabi po niya sa akin, tinawagan niya ako. Totally, hindi po sa kanya number yung or Facebook account yung pinantawag niya sa akin. Dahil ako po isang public servant, kahit sino po siya na tumawag sa akin, wag na po natin sabihin masamang tao. Kahit anong klase po ng tao, pinakisamahan ko po kaya lahat ng tumatawag po sa akin, sinasagot ko po. Kung kaya ko naman pong tulungan, o gampanan ang kanyang hinihinging tulong sa akin, eh, hindi po siya magdadalawang isip kahit anong oras po. Pero na lang po kung nasa ibang lugar po akong malayo. Minsan po kasi nasa Batangas po ako. Kahit pa paano, meron pong hanap buhay na nasikaso. Pero ngayon po, talagang nandito na lang po ako sa barangay dahil ako po ang in charge in peace and order. Lalong-lalo na po, talagang maraming salamat po. Nakapasok po ako dito sa church ng Kingdom of Jesus Fellowship or yung KOJF. Parang napakadaling oras lang po. Maraming nabago. Saka hindi po ako nahihiyang umarap sa inyo dahil dati po, totally, bata pa lang po ako, mahilig na po ako magkape.
Ngayon po, umarap talaga ako sino pumasok po ako rito sa church. Talagang inalis ko po yung cup bilang paggalang po. Hindi lang po kay Jesus, kundi po lahat po ng naririto. Dahil sabi nga po, wala pong mahirap, walang mayaman. Pantay-pantay po tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya ako, maraming salamat po. Asahan niyo po sa mga susunod po na mga niyo po attend po ako kahit na wala pong invitation. Maraming salamat po. Amen po. Ayan. So, extend natin yung kamay natin sa ating minamahal na Counselor. Ayan. At kapatid kay Kristo. Lord, maraming pong salamat sa kanyang buhay. Niloob mo na siya ay makarating upang makilala ka pa niya sa isang mas malalim, tama at Bibliyang kaparaanan. At maipadama mo ang pagmamahal mo sa kanya, ang kalinga, para sagutin na rin ang kanyang mga panalangin, at kung ano pa yung mga magagandang mithiin ng kanyang puso ay magkaroon pa ng katuparan. Nais mong ipadama sa kanya, iparating sa kanya na nandiyan ka para siya tulungan sa lahat ng area ng kanyang buhay, mula personal hanggang pamilya at sa kanyang paglilingkod sa bayan. Dalangin po namin naman ang pag-iingat sa kanya sa araw-araw, kasama na po ang kanyang pamilya. At ang buong simula doon kay Kapitan at sa lahat ng mga naglilingkod pa dito sa aming barangay. At dalangin po namin, dakilang Diyos, ang kalusugan ay sumama sa kanila. Sumama sa kanya, sa kanyang pamilya, Panginoong Diyos. Bigyan mo nga po, O Diyos, ng talino sa araw-araw upang sa ganoon ay bagampanan ng mahusay ang anumang tungkuling iniatang mo, dakilang Diyos, sa kanya bilang counselor dito sa aming lugar. Lord, ang dalangin po namin, Ama, kung luluubin mo pa sa mga darating na panahon, ay hindi lamang siya makapagpatuloy. Bagkus, dalhin mo siya sa mas mataas pang posisyon sa mga darating na panahon. Pagpalain mo siya, dakilang Diyos, sa lahat ng era at aspeto ng kanyang buhay at lahat ng mga gandang hangarin ng kanyang puso. Kami po'y nakikiisa, Panginoon, magkaroon po nawa ng katuparan. Salamat po, Diyos, ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, at ang bawat sa'yo magsabi ng Amen at Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, kanina po dumako tayo. Nagpasalamat tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit at pagtugtog. Amen? Ngayon po, pupurihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Amen? Amen. Makipagbukas po tayo sa Deuteronomy 12:4 hanggang 7. Ang sabi po rito, at sa pagsamba nyo sa Diyos, pagsamba ninyo sa inyong Diyos, si Yahweh, huwag kayong tutulad sa kanila na sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, kahit saan maibigan. Sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin ni Yahweh, sa lupain ng isa sa inyong mga lipi. Doon lamang niya ipapahayag ang kanyang pangalan at iyon ang ituturing niyang tahanan. Doon ninyo siya sasambahin at doon iaalay ang mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng 10 bahagi, handog mula sa inyong ani, pangakong handog, kusang handog, at ang mga unang bunga ng pananim, at ang panganay ng anak ng inyong mga alagang hayop. Doon din kayo magsalo-salo sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos bilang pasasalamat sa mga pagpapala niya sa inyo. Amen. Ang sabi po rito, 10 bahagi. Ano po ba yung 10 bahagi? Iyon po yung 10% ng ating mga pagpapala. Amen? Sabi po sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Amen? Dadalhin daw po natin ang ating 10% sa tahanan ng Diyos ng buong buo. Amen? Buong buo daw po, walang kulang, walang labis, walang kulang. Pwedeng lumabis pero wag pong kumulang. Amen? Yun po yung 10 bahagi. At pag nagbigay po tayo ng 10 bahagi ng ating pagpapala, hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen? At ang sabi po rito, pangakong handog. Kung yari, nangako ka, sige po, Panginoon, magbibigay ako.
Diba? Iba pa raw yung ika-10 at iba pa yung pangakong handog. Ano po ba yung pangakong handog? Sabi po sa awit 50:14 hanggang 15, ang kailangan kong handog ay ang inyong pasasalamat. Pasasalamat daw. At ang pagtupad sa mga pinangako ninyo sa akin na kataas-taasang Diyos. Diba? Biblical po siya yung mga ngako tayo sa gawain ng Panginoon na magbibigay tayo ng ganito, tutugon tayo. Amen? Tumawag kayo sa akin sa oras ng inyong kagapitan at ililigtas ko kayo at kayo'y pararangalan ninyo. Amen? Pag ginawa nyo yung pangako nyo, paparangalan daw tayo ng Panginoon. Amen? Ano naman po yung kusang handog? Ang kusang handog, ito po yung offering to God without any obligation or expectation of reward. Kusang loob na pagbibigay. Ano naman po yung unang bunga? Kami po dito sa Kingdom of Jesus Fellowship, nagbibigay po kami ng unang bunga. Ano po yung unang bunga? Yung po yung first fruit. Amen? Sabi po sa Kawikaan 3:9, parangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bungang ani. Amen? Sa isang taon, yung unang kita mo, ibibigay mo sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Di ba kapag mahal mo ang isang tao, kaya mo ibigay ang lahat? Di ba? Minsan nga sabihin mo, ibibigay mo ang buwan at bituin. Di ba? Ipapangako mo kasi mahal mo, di ba? Pero kaya mo bang gawin yon? Imposible, di ba? Pero pinapangako natin. How much more ang Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay? Di ba? Yung pagmamahal natin sa Kanya. Di ba? Ipakita natin yung mga pangakong nabigo o hindi natupad. Amen? Merong mga nangangako sa atin na nabibigo eh. Di ba? Kasi hindi sila Diyos na tumutupad ng pangako. Ang Panginoon, pag nangako siya, talagang ginagawa niya. Amen? Ang sabi niya, di ba? Pararangalan niya raw ang mga nagbibigay sa Kanya. Amen? Wala tayong dapat ipag-alala. Bakit? Kasi ang pagbibigay sa Panginoon, galing sa Kanya yan. Di ba? Binigyan niya tayo ng pagpapala, blessing, kalusugan, kahit buhay natin mula sa Panginoon. So bakit natin ipagkakaitan para sa Panginoon? Sa pamagitan ng pagpuri, balik ng kapurihan sa pangalan niya. Amen? Amen po ba? Kaya po, huwag po natin pigilan ang sarili natin magbigay. Huwag po natin isipin na pag nagbigay ka, magkukulang ka. Hindi po. Amen? Hindi ka magkukulang, lalo ka pang magkakaroon. Magtanim ka na magtanim at aanihin mo yan. Amen? Kami po mga nagbibigay, inaani po namin yan. Sa tamang panahon, aanihin mo yung pagpapagal mo. Yung pagbibigay mo, paglilingkod mo sa Panginoon, may pangako ang Panginoon na kapag nagbigay ka, pagpapalain ka niya, poprotectionan ka niya. Amen? Hindi lang pinansyal, physical, amen? Pati family mo, hindi mo kailangan mag-hire ng mga bodyguard. Amen? Dahil ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng anghel para proteksyonan ka, mga anak mo, araw at gabi. Amen? Dahil nagbibigay ka ng kapurihan sa Panginoon. Amen ba? Kaya wag natin kalimutan, pigilan ang sarili no magbigay. Subukan nyo magbigay ng first fruit, isang baksakan, sa isang taon, isang buwan na sahod, ibibigay mo sa Panginoon at ang inyong mga pananim ay hindi masisira. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Dahil ang pangako ng Panginoon ay totoo. Amen? Kaya magbigay po tayo para sa gawain ng Panginoon, magbigay po tayo ng ating kusang kaloob, ng ating mga pangakong handog. Kung ano man yung mga pinangako natin, huwag natin kakalimutan yan. Amen po ba? Amen. At hindi po ako nagsabi dito, ang nagsabi po dito ay sa Biblia. Amen? Sige po, patuloy po tayo magkaloob. At sa oras pong ito, gusto ko lang pong bigyan ng daan yung mga na-late po natin na mga kapatid na sa kanilang pagdating kanina ay hindi po sila nakapagbigay ng kanilang mga ikaputhandog at yung mga kusang loob na kaloob na binanggit ni Pastora Elma kanina. So ang ganda ng explanation ni Pastora Elma, di ba? Naintindihan natin kung ano ang ikapo, naintindihan natin kung ano ang kusang loob na pagbibigay, at naintindihan din natin yung pagpapasalamat, yung kaloob na pagpapasalamat.
At naintindihan din natin ang first fruits, yung unang bunga ng ating mga inani o ng ating mga kinita. So doon sa mga binanggit ni Pastora Elma ay makikita na natin na meron palang mga sinasabi ang Biblia patungkol sa pagbibigay. At sabi doon sa tinuro sa atin kanina, obey His commandments, di ba? So dahil ito'y nakasulat sa banal na aklat, dapat lang na ito ay sundin natin. Wala tayong pipiliin sa Biblia kung ano lang yung gusto nating sundin. Tama po ba? At sinasabi sa Biblia, yung mga nabanggit na iyon ay naroon talaga na nakasulat at dapat nating sundin. At maraming pangako ang Diyos sa mga nagbibigay ng tapat sa Kanya, sa gawain ng Panginoon. Ang mga pangako na iyon, kagaya ng mga binanggit ng lingkod ng Diyos kanina, ay i-fulfill ng Lord sa atin o tutuparin ng Panginoon sa atin kapag tayo'y nakita ng Diyos na tapat na gumagawa ng Kanyang mga utos. Kaya dapat lang na ibigay natin yung ating mga ikaputhandog at yung mga handog na ipinabibigay ng Diyos at yung mga binubulong sa iyo ng Lord. Amen? Kaya sige, pwede nating paikutin yung ating offering bucket para sa mga na-late. Hindi naman po pinipilit. Kung ayaw nyo pong magbigay, hindi naman po kayo pipilitin. Pero kung sa inyong mga puso ay nararamdaman po ninyo na dapat akong magbigay at gusto kong magbigay, magbigay po kayo. Amen? Pero kung sa tingin mo ay parang napipilitan lang ako. Sabi ni Pastora Elma kanina, yung kusang loob, ibig sabihin, hindi ka napipilitan o hindi ka nagagalit. Ay, sinasabi lang ni Pastora na magbigay kami, pero ayoko namang magbigay. Amen? Sabi ng Korinto, di ba, mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So kapag masaya ang puso natin sa pagbibigay, natutuwa po ang Panginoon doon. At nakikita niya po yun. At maging yung ating mga binibigay na kaloob, nakikita rin po yan ng Diyos. Kaya alam ng Panginoon kung paano niya tayo i-bless at kung kailan niya tayo i-bless. At kung gaano yung ibinigay natin, ang sabi ng Panginoon, di ba, magbigay ka at ikaw ay bibigyan, siksik, liglig, umaapaw, walang sukat ikalagyan. Kaya, pag nagbigay ang Diyos at nagbalik ang Diyos sa atin, mas higit pa po dun sa binigay natin. Amen? Praise God. Yan. Salamat po sa Panginoon sa inyong mga buhay. At sa oras na ito, narinig natin na ang lingkod ng Diyos ay full-time ever since. No? So, ang pagkakaalala ko sa mga kwento niya since siya ay na-born again 1985. And he became a full-time worker of God since 1987. So, siguro ngayon, kung ikwenta nyo, ilang taon na si Pastor na, na full-time. At narinig ninyo, doon sa mga kwento niya, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Alam niyo po kung bakit hindi siya pinabayaan ng Diyos? Una, dahil mabuti ang Diyos sa buhay niya. At pangalawa, may mga tao na handang sumuporta at handang magkaloob. Ano man iyon na kaya nilang ibigay at gusto nilang ibigay ay hindi nila wini-withhold o hindi nila pinipigilan ang kanilang mga sarili. Kasi nakasulat sa Bible. Yan. Baka tanungin niyo ako, Pastora, talaga bang nakasulat sa Biblia na nagbibigay talaga sa mga lingkod ng Diyos? Opo, Galatians 6:6, sabi po dito, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Ilan lang po ito, isa lang po ito sa mga bersikulo sa Biblia na nagpapatungkol sa pagbibigay natin sa mga nagtuturo sa atin o sa mga nangangaral sa atin. Kung gusto nyo pa po ng iba pa, ito pa po ang unang Timoteo 5:17. Sabi po dito, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga mas sigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen? Nasa Bible po yan. Yung Bible ko po nasa cellphone. Ano po? Kaya kung meron po kayong mga Biblia at gusto nyong i-check, totoo ba yung sinasabi ni Pastora Roan? I-check po ninyo. Pero ang masasabi ko po sa inyo,
yung mga taong sumusuporta sa lingkod ng Diyos, hindi po pinababayaan ng Panginoon. Amen? Naalala natin ang unang hari 17 na yung babaeng balo sa Serepta na nagpakain kay Prophet Elijah. Alam nyo po, tagutom po ng mga panahon na yon. Kahirapan po talaga. At ang sabi niya kay propeta ay huling kain na nila yon. Pero alam nyo po, inuna nilang pakainin ang lingkod ng Diyos. At pagkatapos nun ay kumain silang mag-ina at hindi naubos ang kanilang mga pagkain. Amen? Ganon kabuti ang Diyos kasi nakita niya na itong lingkod na pinadala ko ay pinakain mo. Sinuportahan mo, tinulungan mo siya. Kaya ako na Diyos ay ibibless kita. Higit pa dun sa ibinigay mo sa Kanya at higit pa sa kaya mong isipin. Amen? So sa gitna po ng kahirapan, hindi po nagutom yung babaeng balon na yon at yung kanyang anak. Amen? Ganon po kabuti ang Diyos. Kaya kung susuporta po tayo sa lingkod ng Diyos, sumuporta po tayo talaga. At wag nating tigilan yung mga sarili natin. At kapag sumuporta po tayo sa lingkod ng Diyos, tiyak po ang pagpapala ay ibibigay din sa atin ng Panginoon. Sinabi rin po yan sa Mateo. Ang dami ko na pong versikulong binanggit, ano po? Nasabi doon, isang basong tubig lang ang ibigay mo sa aking lingkod. Yung blessing na pupunta sa'yo ay kagaya ng blessing na tatamasahin niya. So kung ang lingkod na yon ng Diyos ay magtatamasa ng maraming blessings, kapantay nun, kapareho nun na blessing ang tatamasahin mo din. So merong pagbabalik ang Panginoon sa atin every time na tayo ay sumusuporta at nagbibigay para sa lingkod ng Diyos. Kaya sa oras na ito, gusto ko po kayong maging kagaya ng babaeng balo na yon na hindi niya pinagkait yung kanyang kaloob o yung kanyang tulong na gustong ipabigay ng Panginoon sa lingkod ng Diyos na si Propeta Elijah. At sa panahon natin ngayon ay ang lingkod ng Diyos na nagturo sa atin, Pastor Ricardo T. Carillo.